Sa ngayon, may dalawang malaking hakbang sa Syria tungo sa pananagutan sa mga krimen noong panahon ni Assad. Binuksan ngayon sa Damasco ang unang papublikong paglilitis ng mga opisyal na konektado kay Bashar al-Assad. Si Atef Najib, pinsan ni Assad at dating hepe ng seguridad sa Dara, ay humarap sa korte dahil sa mga kasong may kaugnayan sa krimen laban sa mga Syrian. Pinamununuan ni Najib ang Darwan noong 2011 ng dakpin at pahirapan ang mga kabataang inakusahan ng anti-gobyernong graffiti, nagbunsod ito ng pag-aaklas. At hiwalay pa rito, sinabi ng Interior Ministry ng Syria na inaresto nila si Amjad Youssef, ang pangunahing suspect sa massacre sa Tadimon noong 2013, kung saan 288 sibilyan ang napatay. Binabatikos ang gobyerno ni Pangulong Ahmed al-Shara dahil sa pagkaantala sa pagsisimula ng ipinangakong proseso ng transisyonal na hustisya. Para sa maraming Syrian, ang mga kasong ito ay unang pagsubok kung makapaghahatid ng tunay na hustisya ang gobyerno pagkatapos ni Assad. Kasama natin ngayon si Hazem Al-Gabra, dating Senior Advisor sa US Department of State, para pag-usapan ito. Hazem, ito ang unang malaking pagsubok ng transitional justice sa Syria matapos kay Assad. Ano nga ba ang binabantayan ng mga Syrian dito? Ito ba ay tungkol sa mga hatol mismo? O kung patas at transparent ang mga paglilitis? Salamat sa pag-imbita. Malalaman pala natin yan. Malinaw na ang mga mamamayang Syrian ay nagdusa ng ilang dekada, kalahating siglo, sa kamay ng mga tauhan, opisyal at mga opisyal ng rehimen. Mahalagang bahagi ang transitional justice sa pagdadala ng Syria mula sa dati nitong estado patungo sa nais nating maging ito. Pero marami pa rin mga tanong ang nananatili. Walang klarong palangkas. Pinag-uusapan natin ang libu-libong kaugnay ng rehime na sangkot sa pagpapahirap at pagnanakaw at pagpatay. Anong proseso dito? At ang kakulangan ng paglahok ng internasyonal na komunidad ay medyo nakakabahala rin. Inaasahan ng mga mamamayang Syrian ang isang proseso na kasing laki at propesyonal ng mga paglilitis sa Nuremberg. Hindi pa natin nakikita yan sa ngayon. Iilang taong pangpakitang tao lamang ang nililitis sa puntong ito. Pero ang tanong ng karaniwang Syrian, paano naman ang lokal na opisyal sa aking kapitbahayan na nagdulot ng takot sa akin at sa pamilya ko, pumatay sa kapatid ko at nag-torture sa pinsan ko? Kaya nananatili pa rin ang lahat ng mga tanong na ito, pero pinapanood ng mga Syrian ang mga paglilitis na ito para makita kung paano ito isasagawa at kung ano ang posibleng mangyari pagkatapos. Sa palagay mo, makakatulong ba ang mga paglilitis para maibalik ang tiwala sa bagong Syria? O masyado pa ring sigira ang hustisya dahil sa pamumuno ni Assad? Ano ba talaga ang kailangang mangyari pagkatapos nito para matulungan ang mga Syrian na tinutukoy mo? Magandang tanong yan at tama ka. Nanatiling paimbabaw lang ang mga paglilitis na ito kung wala namang nakikitang konkretong at komprehensibong reforma sa hudikatura at isang proseso na talagang mapapaintindi sa karaniwang Syrian kung ano ang kanyang mga karapatan at responsibilidad. Mas malalim ang problema sa Syria kaysa sa mga insidente ng pagpapahirap at pang-aabuso sa batas. Ang pag-unawa ng mamamayan sa panlipunang kontrata ay nasira at patuloy na nasisira. Ang unang tukulin ng bagong gobyerno noon pa man ay ang muling pagbuo ng panlipunang kontrata. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng maraming insidente na hindi napapakita ng tunay na interes na pag-isahin ang bansa at muling buuin ito sa aspeto ng lipunan at politika. Pero muli, gaya ng sinabi ng Pangulo, binibigyan niya ng pagkakataon ang bagong gobyerno. Sa tingin ko, ganito rin ang ginagawa ng mga Syrian. Naghihintay sila sa susunod na mangyayari. Lahat tayo ay nag-aabang sa susunod na mangyayari habang nagsisimula pa lang ang mga paglilitis. Hazem Al-Gabra, salamat sa pagsama sa amin sa I-24 News English. Sa